Ang pagiging isang OFW talaga ay hindi basta-basta lalo na nandito ka sa gitnang silangan. Ng mga oras na 'to, 4:00 to siya ng hapon, mabuti na lang nung mga panahon na 'to bumaba na ang init at pumapasok po ang taglamig. Ang kagandahan lang talaga dito sa Saudi Arabia kapag malamig, kahit tirik na tirik ang araw talagang makikita at mararamdaman niyo yung sobrang lamig ng panahon. Ito naglalakad lang tayo, sa mga katulad nating OFW talagang mahirap ang oras hati-hatiin lalo na kung sabihin nga nila agahan natin ng gising, papaano mo tayo aaga ng gising kung natutulog tayo ay alanganing oras na. Umuwi ako ng 12:00 o minsan 1:00 na ng madaling araw. Pagkatapos po nun kailangan din natin edit sa ating mga video na ginagawa. Yan trabaho natin. Hindi lang tayo bilang isang massage therapist dito sa Saudi Arabia. Sa pagiging massage therapist ko kasi ako na rin yung mahawak ng shop, halos ako na rin yung nagde-decor, naglilinis, nag-aayos. Ako din yung nagbabody scrub ng mga katawan ng aking mga customer, lalo na pagdating sa tinatawag na hamamaglabi dito. Nakaka-relate lang ang mga nagtatrabaho sa spa, kaya alam na alam nila yan. Ng mga oras na to, pumunta lang ako dito sa may restaurant para bumili ng aking makakain. Dahil kung magluluto tayo, meron naman tayong pwedeng iluto, kaya lang yung oras mahirap hatiin. Kaya yung oras mahirap talaga siyang pagsabay-sabayin, lalo na yung gigising ka ng maaga, kung nakatulog ka ng 3:00 na ng madaling araw, hindi pa rin talaga kaya. Kaya imbis na ang pasok ko 10:00, pumapasok ako ng 11:00, pero wala na talagang time kasi kailangan ko ring linisin at pakainin yung aking alagang si Bella. Sabi nga nila, bakit paraw ako nag-alaga ng aso o ng dog? Kailangan talaga kasi minsan nakakapagpawala rin ng stress sa atin bilang isang OFW dahil wala naman tayong pwedeng makausap kundi siya na lang. Kaya ginagawa natin, pinopokus lang natin yung enjoyment natin sa ating alagang si Bella dahil nakakapagpawala din siya ng stress sa atin bilang isang OFW. Kaya akala nila pag nandito ka sa bansang gitnang silangan ay maganda ang iyong buhay, although kumikita at sumasahod ka, pero yung stress at yung nararamdaman natin na pagod at hirap na wala naman pwedeng makapagpagaling o makagamot sa atin dahil hindi po kayang bayaran ng pera o ng sahod mo, yung stress na nararamdaman mo, minsan nakakaramdam ka rin ng anxiety o minsan sobrang kalungkutan talaga kasi alam nyo, mahirap ang pagiging isang OFW, hindi po siya basta-basta. Kaya tibay at lakas ng loob talaga ang kailangan. Kaya kayong mga pamilya dyan sa Pilipinas, huwag niyong bigyan ng stress ang inyong mga kamag-anak, mga magulang, mga sino man ang kamag-anak nyo na nasa abroad, kundi bigyan nyo sila ng pagkakataon na maging masaya dahil yun lang ang maitutulong nyo kapalit ng pagsasakripisyo at paghihirap nila. Kasi buti kayo sa Pilipinas, lahat ng pwede nyong gawin magagawa nyo kasi nandyan lang kayo. Kami rito napakahigpit. Maraming salamat. Umaangat po ang ating bahay. Naway pagpalain tayo ng Diyos. Pagpalain kayo ng Diyos. Salamat po. Tulungan nyo lang po kami. Walang imposible. God bless you all. Bye.